Hey, what's up mga boss? Mga araw sa lahat. Usapang oil naman tayo. So dito mga boss, nandito ako ngayon sa storage namin ng oil at iba pang fluids. Kung makikita nyo dito mga boss, classic mga oil andito. At sa taas, andito rin yung mga coolant at saka brake fluid. Ang pag-usapan natin ngayon mga boss is oil specification. Kung makikita nyo, ang container na to is 5W30. So kung babasahin natin nasa ibabaw niya is D0 engine. So D0 engine in Japanese. So dito nakalagay is Profixo engine oil. Profix in English. So ang engine pala na to mga boss is for diesel. Yan, DL1. So, specified ito sa mga diesel engine. At dito, may makikita din tayong 5W30 mga boss. Ayan, makikita ninyo. Same viscosity, pero pang gasolina ito mga boss. May magtatanong, yan, parehas lang ng viscosity. Pwede ba gamitin o ipagpalit? So, sasagutin natin yan mga boss. So, may tinatawag kasi tayong specification, kumbaga sakto sa kanya. At may tinatawag din tayong pwede, pero hindi appropriate o hindi tama. For example, magpiprito ka ng isda, tapos baby oil yung gamitin mo. Pwede, pero hindi siya tama. Pero may engine oil din na pwede sa diesel at pwede sa gasoline engine, gaya na nakikita nyo dyan sa picture. At make sure din na approve siya ng EPI at saka SAE. So ibig sabihin ng SAE is Society of Automotive Engineers. So sa Amerika yan. At yung EPI is American Petroleum Institute. So sa Amerika pa rin. Pasok sila sa standards ng American Engineers. Pero kung yung tatak ng oil container is pang diesel lang talaga or pang gasoline, hindi siya dapat gamitin sa hindi niya specified na engine. Kahit na same viscosity pa sila, dahil ito ang mga rason mga boss. Una is yung volume ng additives or kung gaano karami yung additives na nilagay sa isang specific na oil. Dahil hindi lang yung basta oil, may dinagdag yan ng mga chemicals para aayon doon sa paggagamitan na engine. If ever hindi nyo alam yung mga dinagdag dyan, ito yung mga additives mga boss. Una is detergents. Wow, may sabon pala ang oil. Pero hindi yan tulad ng mga sabon na ginagamit natin pang laba mga boss. Yan is chemical para yung engine is hindi mag-form yung sludge. At the same time, ma-maintain yung engine na malinis. Ikalawa, dispersants. Gamit ito para maikalat ang oil into smaller droplets. Kung makikita nyo yung oil, di ba may bubbles siya. So yan yung effect ng chemical na dispersants. Ikatlo, anti-wear agents. So hindi ito yung agent ng bangko. Ito yung chemical para magstay yung oil doon sa metal to metal surface para ma-minimize ang friction. Kaapat, corrosion inhibitors. So yan yung chemical na dinagdag nila para ma-prevent talaga ang corrosion at rust. Panglima, antioxidant. So hindi ito yung antioxidants na makikita natin sa mga kape. Pero ang gamit nito is para ma-prolong ang life ng oil. Pang-anim, friction modifiers. So almost the same lang ang chemical na to sa anti-wear agent. At may mga bagong engine oils ngayon na mas marami pang additives gaya ng mga fully synthetic na oil. Kaya wag na kayo magtaka bakit mahal ang mga fully synthetic na oil. So balik tayo sa sinabi ko na hindi mo dapat gamitin ang diesel oil sa gasoline engine. Dahil sa kadahilanan na ang diesel oil contains higher concentration of additives. So ibig sabihin, mas marami ang additives na nilagay dahil magkaiba rin sila ng temperature, compression at burning effects. Hindi mo man agad makita yung resulta na ginamitan mo ng maling oil, pero in the future, may nasira na sa engine mo, dyan mo na masasabi na tama pala talaga na sumunod sa specification. Dahil hindi yan pinag-aralan ng engineers na isang araw lang. So nag-google sila na ilang taon para magawang perpekto ang kanilang invention. That's it. Sana may nakuha kayo. Thanks for watching at God bless a lot. See you at the next video.